Hello, sa bagong araw, bagong info na naman tayo. Meron akong hawak na isang tangkay yata tawag dito ng malunggay. At saka yung dried na version niya. So, lagi nating naririnig yung matatanda dati na sinasabi na kumain ng malunggay kasi masustansya, maraming benefits. So, totoo yun. Pero sa palagay nyo kaya guys, alin kaya yung mas healthy? Yung fresh na dahon o yung toyo na dahon? Kasi iba, di ba? Kahit nga pag naggulay tayo nito, tinatanggal natin yung yelo, tsaka tinatapo natin yung mga lumang dahon. So, sa palagay nyo anong mas healthy? Ayon sa mga studies, mas healthy daw itong dried na malunggay. So, pakikita ko sa huli bakit mas healthy ito. So, hindi lang sa tinapay pwedeng gamitin to ha. Yung iba, nilalagay sa sinaing, bagong saing na bigas, lalagyan. Tapos haluin ulit. Sa tinapay, ginagamit ko ito, dried. Kasi, pangit lagyan ng fresh na gulay or dahon ang mga tinapay. Sa experience ko ha, alam nyo kung bakit? Kasi yung mga fresh na gulay, yung mga dahon, consist of water pa ito. So kung yung niluluto mo is for example pandesal, pag nabulok ito sa loob ng pandesal, mas madaling masira yung pandesal mo, mapapanis. Tsaka masama yung lasa. Malansa yung mga fresh na gulay pag nilagay sa tinapay. Sa experience ko ewan ko sa iba. Basta sa akin, sa pakiramdam ko ganun. Sa panlasa ko ganun. So, sa iba, kung may mga ibang info kayo, pwede nyo ring i-share sa baba. Or kung mali ako, pwede nyo ring akong i-correct, diba? Kung may much better kayo information. So, para sa mga benefits ng malunggay na dried at saka yung pagkakaiba ng dalawa, eto. So according kay Mr. Google, ang fresh leaves ay mayaman sa vitamin C na siyang magandang antioxidant. Yung dried leaves naman ay mayaman sa protein, calcium, potassium, and vitamin E. Pagbilad sa araw ang the best na paraan para patuyuin ang dahon para mas ma-retain ang mga nutrients nito. Guys, kayo na bahalang mag-pause o mag-rewind ng video kung gusto nyo talagang basahin lahat ha. Paalam!